Sa bawat paglipas ng araw, may mga taong tahimik na lumalaban. Sa kabila ng katahimikan ay patuloy na isinusuong ang sarili sa isang laban na hindi madalas makita ng karamihan. Ang bawat sandaling pinipili nilang kumapit ay bahagi ng mas malawak na kwento. Kwento ng pag-asa at pagbabago. Hindi pa. Kunti lang rin. Please state your name po at saka po ilang taon na po kayo at ilang taon na po kayong may layan. Okay. Ako po, si Noel E. Gabaleo, 50 taong gulang. Ako po isang hepe ng barangay dito po sa ating barangay Balete, Batangas City. Sa parte ko po, ang pinakamahirap ko pong nasubukan sa unang encounter ko pa lang noon ay doon ko naranasan na ang pagtaas ng sugar ay siyang pagbaba ng dugo. Doon po ako nawala ng malay halos. Ininda ko po yun ng 1 linggo. Meron kasi kami dito na DMCB din na tinatawag. Bali, every first Friday ng month, meron kaming monitoring sa kanila. Kine-check up sila ng doktora. Bukod dun sa pagkuha namin ng mga FBS nila. Meron ka rin. Yung glucose monitoring nila, meron ka dito. Yun. Doon kami, first Friday of the month, ang aming monitoring sa kanila. Sa ngayon naman kasi kami, ang mga pasyente namin, wala naman kami masyadong nagiging problema sa kanila. Bukod dun sa pagka napunta nga sila dito, na okay naman. Wala naman kaming problema sa kanila basta na-check lang din namin ang kanilang blood sugar. Nagpapacheck up sila dito sa center. Halimbawa, may doktor nga. Sa umaga, nagpapatingin sila ng sugar nila. Tapos, ang iba naman, may dala ng result ng laboratory nila. Papatingin sa doktora. Tapos, ang doktora na lang ang magre-reseta ng gamot nila. Ang pagbibigay namin ng gamot sa kanila, basta meron kami supply, meron kami ibinibigay. Kaya na, sa ngayon, yung gamot na dinadala dito, hindi nakakasapat sa dami ng pasyente. Sa diabetic, kailangan talaga bantayan yan. Maraming magiging problema sa kanilang, yung tinatawag natin na nagiging side effect ba sa katawan nila pag hindi na bantayan ng ayos. Okay, good afternoon. Marina Matulinas po ng barangay Balete. Sa tingin ko, ang unang pangunahin ay ang pagkain. Kasi alam naman natin na dito sa atin sa Balete ay bihibihira na ang may mga nagtatanim, hindi kumakain ng gulay ang mga bata. Kaya at saka mostly ang mga magulang hindi nagpe-prepare ng pagkain na gulay. Ang gusto nila ay yung process o kaya ay yung madaling lutuin. Yun ang isang dahilan ng pagkain. At saka yung nasa dugo. Una-una ay yung ating programa ng ating mahal na mayor na mag-aral at mananghalian dito sa atin sa paaralan. Ngayon, libre dito ang tanghalian at puro gulay. Walang ibang sangkap na karne o kung ano man, basta puro gulay yon. Libre ang tanghalian ng lahat ng estudyante na dito sa ating sa high school. Isa pa, nagko-conduct din nag-iisip din na magkaroon ng Zumba para maka-exercise ang mga tao. Sa tingin ko naman ay malaking tulong kasi nga syempre hindi na sila tatamarin na umuwi ng bayan para lang magpa-check up, samantalang naririto na lamang, pupunta na lang sila sa center para magpa-check up, magpatingin kung mataas ang kanilang diabetes, at kung mataas meron din naman kaming gamot, hindi naman gamot na supply. Ngayon
Sa tingin ko kung meron kayong idadagdag, much better. Hinikayat din ang aming mga kabarangay na magtanim, yung may mga bakanting lupa ay magtanim sila ng mga gulay para imulat ang ating mga anak o ang ating mga kabataan sa pagkain ng gulay. Para maiwasan talaga ang iba't ibang klase ng sakit, hindi lang ang diabetes. Ako si Henya Blanco, 45 years old. More than 10 years na akong may diabetes eh. Bigla na lang siyang umi-spike eh. Pag naramdaman kong himay yung paa ko, masakit yung katawan ko, yun na yun. Sigurado mataas yung sugar ko. Kailangan ko mag-diet. Mahilig ako sa sweets. Walang soft drinks. Hindi ako nabubuhay ng walang coke. Naglalas ako ng rice. Tapos, yung soda, iniiwasan din. Pero talagang minsan, hindi maiwasan. Dumapo po sa akin itong sakit na ito ay doon po ako nagkaroon ng pagbabago sa unang-una sa pagkain, sa bisyo, para ma-manage mo yung sarili, para maiwasan o ma-prevent, para kahit papano ang iyong blood sugar ay hindi man siya totally lumala at kahit papano ay ito ay mababawasan sa magitan ng pagdidisiplina sa sarili. At sa akin pong sarili ay unang-una po, tulad ng sinabi ko ay disiplina para po maiwasan na. At ang unang-una po ay laging monitor mga blood sugar. Tuwing ikalawang linggo po akong monitor ang blood sugar. Tawa po ng Diyos dahil po sa pagtsatsaga at ika nga namomonitor naman at yun nga lang, yung bawal ay bawal talaga. At yung kailangan mong gawin ay tulungan ang sarili. Okay naman ako doon. As long as na, kumbaga, okay yung kanyang result, kumbaga constant talaga. Sa bagay, kung yun kasama sa mabilis at magandang klase sa teknolohiya, siguro para sa akin parang komportable, magiging komportable siguro ang tao. Lalo-lalo na para sa akin. Ganyang klase pong teknolohiya siguro mapapagaan ang pagmomonitor ng sugar sa katawan. So para sa akin po medyo hindi lang kundi talagang mas parang komportable ata tayo doon. Siyempre, pagka naka-monitor na siya sa ating mga cellphone, mas maganda sana kung talaga siya accurate gamitin. Sa tingin niyo po, mas mapapadali? Mas mapapabilis, siyempre. Kung tulad ng monitor ng cellphone, doon sa BP, na itatouch mo lang na gano'n, na buong monitor na. Kung accurate siya, mas maganda. Kesa doon sa mga ginagamit natin na manual. Ma-monitor agad nila kung mataas or mababa ang kanilang sugar. Tapos, sa tingin niyo po, may iwasan po kayo yung komplikasyon or mas lalo po kayo napapalala? Mas may iwasan. Enjoy yun. Hindi mo dapat isipin na may sakit kang ganun eh. Oo, kasi pagka inisip mo lang stress lang aabutin mo. Wala lang, enjoy lang sa buhay. Hindi mo maisip na may diabetes. Para sa akin at sa mga tao na hindi pa nakakaranas at hindi pa sa kanila dumating ang ganitong klaseng kaso ng katulad nga ng pagtaas ng sugar o diabetes, ay ugaliin na lang at laging seryosuhin ang unang-una ang pagkain talaga. At alam naman natin, lagi nating sinasabi, hindi lang ang ating mga doktor, kundi ang ating mga nagmamalasakit sa atin, na ang pagkain at ang laging sobra ay bawal at masama. So, iwasan na lang yung mga pagkain na hindi dapat. Bakit di gawin yung mga, nasa huli na, bakit di natin gawin yung prutas at gulay? Tapos, tamang sukat lang dapat ang kanin.
At siguro doon natin ma-prevent yung tamang kalusugan, tamang araw-araw na buhay. Siguro doon natin makikita, doon natin makukuha yung at paano natin maiwasan yung pagtaas ng level ng sugar ng katawan.